Hindi talaga tumitigil itong si Trillanes, dating senador ka-coffee, ang matalik na kaibigan ng mga Duterte. Abay, nakakapuntos na naman ito ha. Tila pumapabor ang tadhana dito kay Trillanes. At binira, ka-coffee, binira ni Trillanes ulit ha. Ulit-ulit ito ha. Hindi na lang ang matandang Duterte, kundi maging ang anak nito at ang pamilya, buong pamilya ng ka-coffee, ang binanatan dito ni Trillanes. Kabastusan runs in the family. Medyo offensive itong statement na to ni Trillanes ha. Kumbaga nasa genes nyo na yan eh. Nasa pamilya nyo na. Kung bastos ang isa, kung bastos ang tatay, bastos ang mga anak. Yan ang parang gustong puntohin dito ni Trillanes eh. Sa balitang ito ng politiko. Tama ba si Trillanes dito? Eh alam nyo naman ka-coffee, matalik na kaibigan yan ng mga Duterte. Eh nakakapunto si Duterte dito ha. Former Senator Antonio Trillanes is dismayed with the apparent rude behavior of Davao City Mayor Baste Duterte towards Senator Amy Marcos. Yung pinag-uusapan natin dito ka-coffee, yung panglalaglag ni Baste dito kay Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos, di ba, gusto niyang i-establish na image, kakampi siya ng mga Duterte. Pero nilaglag siya ng ni Baste Duterte, no? Nasabihan niya na huwag mong gamitin sa drama. And then ngayon, nakapasok na naman tuloy dito si Trillanes. According to Trillanes, rudeness, ang pagiging rude, apparently runs in the Duterte family following Baste's tirade against the senator. So, wala na daw dapat ipagtaka, sa madaling sabi, wala na dapat ipagtaka dahil rude talaga ang pamilya Duterte. Yan ang parang lumalabas dito, ang understanding natin dito eh. Kasi matagal nang sinasabi niya na yan eh. Ni Trillanes, rude ang tatay, so yung mga anak, rude din. The son of former President Rodrigo Duterte earlier rebuked Senator Amy for allegedly using his recent apology to her for her political gain. In a Facebook post, Baste told Senator Amy that his apology was out of pity for her, not for her resignation call against her brother, President Ferdinand Marcos Jr. Nakakahanap ng ano tuloy ito eh. Nakakahanap tuloy ng puntos itong si Trillanes kasi ngayon, ang dami ng galit sa mga Duterte. Dumarami pa yung mga galit sa Duterte. Hindi na lang mga dilaw, di ba? Even yung mga supporters din po ng Marcos, nagagalit na rin sa ginagawa nito ng mga Duterte dahil sa kanilang plano nga na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. Amy earlier revealed that Baste apologized for her, saying she understands his emotional state given the challenges facing his family. Ayun din, sinabi niya, parang more of naiintindihan niya. Balikan lang natin ito ka-coffee, yung pag-apologize. Nung unang-una pa, hindi pa nagagalit si Baste. Yung pag-apologize daw ni Baste, sabi ni Amy Marcos, no, na parang naiintindihan niya ito dahil nadala ng damdamin eh, bugso ng damdamin yung kanyang galit, no. But Mayor Baste told Marcos to stop exploiting his words for political gains. Yun lang. Nabara siya ni Baste dito. Wala pang statement dito si Amy Marcos eh. Antay tayo, baka bukas maglabas ito ng statement. Trillanes took as wife at Baste over his brash remarks against the senator on social media. He also hopes Marcos will learn from her encounter with the outspoken youngest son of the former president known for his vulgar language. So ano naman daw yan? Basic knowledge yan, common knowledge daw po yan na may vulgar language itong si Baste. No? Kumbaga, anong tawag ba natin dyan sa linyahan? Ganyan yung kanyang pananalita, no? Nagmana sa kanyang tatay. Kabastusan really runs in the family, sabi ni Trillanes. I only hope Senator Amy learned something from this, Trillanes said in a post dyan po sa Twitter. Sana, ako rin ka-coffee, naniniwala ako dito sa naging analysis o komento ni Trillanes na sana natuto ka-coffee si Amy Marcos sa nangyaring ito, sa pagtataboy sa kanya o sa statement na ito. Kasi nabastos siya dito ni Baste Duterte, no? So sana natuto siya dito. May statement daw po dito si Amy Marcos, tama ba? Wait lang, hanapin ko ha. May nag-comment kanina, nabasa ko. Teka, hindi ko na-acknowledge siya. Ayan, sabi ni Chris Jan Corpus, may statement si Amy Jan. Teka lang ha, check natin sa kanyang Facebook page ha. 6 hours. To. Buti na lang sinabi mo. Sige, wait lang ha. I-share natin ito. Thank you, Chris sa pagsasabi na may statement ito. Uy, ano kaya sinasabi niya dito? Sige. I-share ko sa inyo ka-coffee. Ano sinabi ni Amy Marcos dito? Kasi nasakta siya dito ka-coffee eh.
Wait lang. Huwag kayong kakalas ha. Huwag mo na kayo malis. Isa-send ko lang ito para ma-share ko sa inyong statement na ito ni ah, Amy Marcos, no? Kaugnay dito sa insidente na ito. Napahiya talaga actually. Napahiya dito si Amy Marcos sa sinabi niya. O yan, sige. I-share ko na ito. Ito po yung naging statement. Thank you, thank you. Buti nasabi niya na may statement na ito. Si Amy Marcos patungkol sa usapin na yan. Yan. Shinare ko na ka-coffee. Pinost niya ito sa ano eh. Sa Facebook page, official Facebook page ni Amy Marcos, no? Shinare niya yan. Gaba daw, karma daw. Karma daw kay Ivy yan. Anyway, sige. Basahin natin. Ang pinupunto dito ni Ivy Marcos, sige. Nagkausap na kami, okay na. Uy, okay ha, okay na. Sino tumulong? Si Sara Duterte, yan ba yan? Pero wala eh, sira na siya. Kung okay na yan, ka-coffee, sige, tingnan natin. Itong post na to ay 6 hours ago na itong post na to. Pero chinek natin ngayon, ka-coffee, ay hindi pa rin dinidelete ni Baste. Di ba? Bakit di na pa dinidelete? Kung okay na sila, edi sana dinelete na. Mamaya hindi totoong okay na. Nako, sabi ni Amy Marcos, hindi na ako basta-basta magkukwento. Yan. Tama si Trillanes dito eh. All the time eh. Sana natuto siya. Yan, natuto na si Amy Marcos. At sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang may gustong mag-away kami. Yan, sino na naman kaya sisisihin niya? Yan na naman. May name dropping na naman dyan. Parang may gustong mag-away kami. Buti at nakapag-usap na kami at hindi na ikukwento, sabi ni Senator R. Marcos. Amy Marcos. Okay na raw. Yan na naman eh. Parang may gusto mag-away kami. Sino? Di ba? Kayo-kayo lang nandiyan. Kayo, sa tingin ninyo. Pero sige, maniwala na lang tayo na okay na yan ka-coffee. Pero sa tingin ko, kung okay na yan, di sana, i-delete na yan ni Baste, no? Dinilit niya na yan sa kanyang Facebook page. Sabi ni Lebeto Vargas, may pag-asa pa. May magandang kinabukasan pa ang ating bansa. Kung hindi man dahil kay PBBM, pwedeng dahil kay PABM, pambansang atin ng bayang Maharlika. Ayan, sabi sa mga comment ka-copy dito sa comment section. Ayan, but your past action negate your words. Ayun, correct. Dahil sa mga ginagawa nito ni Ivy Marcos. Okay na daw ka-coffee, pero sana kausapin niya si Baste na i-delete na, di ba? Parang sign of sincerity yan eh, na totoong nagkaayos na sila, di ba? Burahin na lang sana ni Baste, pero hindi pa. Hindi pa rin binubura ni Baste. Pero tama yon, natuto siya, tama si Trillanes, sana matuto siya. And correct, ayan. Ang sabi nga, karma, diba? Digital nga ang karma, yan. Bumalik agad sa kanya yan. Louie Gladys, pinagtanggol na naman niya si Bagets. So yan, ka-coffee. Tama, no? Ang galing mo dito, ha? Louie Gladys, kasi sa kanyang argumento, no, may gusto lang daw pag-awayin sila. At nagkakaroon lang daw ng mga misinterpretation doon sa kanyang statement. Malinaw naman yung kanyang statement, eh. Hindi ka na magkakaroon ng misinterpretation doon, eh. And then, ayun na, sinisisi na naman yung isa na yan, kung sino man yan na taong yan na gusto silang pag-awayin. Siyempre, hindi niya rin kayang birahin itong si Baste. Babalikan siya eh. Di ba? Kasi palaban itong si Baste eh. Manahimik ka na lang, Amy, sabi ni Mel Ace. Emily G, huwag kabahan si Drama Queen kung di siya iboto ng DDS. Kabahan siya kasi di na siya susuportahan ng karamihan ng loyalista. Pahinga na rin siya. Malapit na rin mag-ulyanin daw itong si Amy Marcos. So, bahala ka na sa buhay mo. Super ate. Lori Mabawag, tumahimik na lang siya. At magmasid uli, huwag na magtiwala. Exactly, natuto na. Si PBBM, yan yung major lesson na natutunan niya noong 2016, ka-coffee, noong nadaya siya sa pagka-vice presidente. Ang dami niyang natutunan dyan. At siya mismo yung nagkikwento niyan at natuto na to. Kaya medyo careful na rin ito ka-coffee, no? Kasi hindi niya alam kung sino makakampi niya at di mapagkakatiwalaan. Kasi doon na-challenge eh. Nasubok na iniwanan sila ka-coffee. Iniwanan siya ng mga taong akala niya pwede niya pagkatiwalaan. Balu, Amy, politiko siya. Dapat marunong siya ng diplomasya. Ilang bahay ba napagawa ng Duterte? Ilan naman kay Marcos, sabi ni Alexis Peregrino Ganal. Wala tayong issue dyan, ka-copy. Hindi natin issue yan, no? Sterling Candela Sanding, good morning po sa inyo. Gaudi Feji Gahito. Nako, di na kami maniniwala kay Senator, kay Mel Ace. Dati rating niya top 5, ngayon rating niya top 9 to 10. Kasi maraming mga loyalista na medyo nagalit din dito kay Ivy Marcos eh. Dahil sa pinaggagawa niya, ka-coffee, sa totoo lang. Nakasira siya, naka-apekto yung kanya mga remarks
sa belief ng mga Marcos supporters, ng mga Marcos loyalists. Pero sana magbago, tuluyan magbago itong si Amy Marcos, no? So anyway, sige, grabe 48 minutes na tayo nagdadaldal. Napagod ako dun. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Marami pa tayong viewers, 968 pa. Ipaabutin pa ba natin ito ng 1,000? Pero tapos na tayo, Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Unless umabot ng 1,000, pero wag na, mag-end na tayo. Thank you, ka-coffee, sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng linggo ng gabi. Happy viewing po sa inyo. Nasa man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Thank you always sa inyong suporta sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang din po. Click lang po yung follow at click lang po yung like. At kung nasa YouTube naman kayo, ay pa-click lang po ang subscribe. Sasabihin ko ulit ito, suportado ko ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami ang nakadepende sa gobyerno, marami ang umaasa sa administrasyon at kapag bumagsak ang administrasyon, marami tayong kababayan ang babagsak. Diba? Doon tayo sa aangat tayo. Kung magsasucceed ang administrasyon, marami sa atin ang makikinabang. Kaya ganyan ang suporta ko sa administrasyong ito. So pasensya na kayo, magkaiba tayo ng paniniwala, hindi kayo sumusuporta sa administrasyon, pero ako, suportado ko po ang administrasyon. Magandang gabi po sa inyo. Paalam po. Bye-bye.